ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, mataas ang posibilidad na maging bagyo itong low pressure area na nasa silangan ng Mindanao ayon niya sa Japan Meteorological Agency. At ayon naman sa Metra Weather, sa Biyernes o posibleng Sabado ito maging isang bagyo at lalapit dyan sa may eastern section ng Luzon at posible itong maglandfall at tumawid ng northern Luzon araw ng Linggo. Pero kahit nasa may West Philippine Sea na itong posibleng bagyo na ito dyan sa araw ng Lunes, maaari pa rin magpaulan ito at palakasin ang hanging habagat o yung southwest monsoon dyan sa ilang panig ng bansa, kasama na ang Metro Manila. Pero sa ngayon, wala pa po itong epekto sa ating panahon. Thunderstorm ang magpapaulan sa ilang bahagi ng northern at central Luzon, kasama na ang Bicol region at dyan sa may Maropa, bukas siya ng hapon. At din sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan sa tanghali hanggang sa gabihan. Uulan naman sa halos buong Visayas sa hapon at medyo malalakas dyan sa may Negros, Panay, kasama na ang Leyte provinces. Habang sa Mindanao, Intertropical Convergence Zone o ITZZ naman ang magpapaulan dyan sa Sulu Archipelago, dyan sa may Zamboanga Peninsula, kasama na ang Soxargen, umaga pa lamang yan. At mayroon ng mga pagulan sa natitirang bahagi ng Mindanao at Kumisan, malalakas. Sa mga kapuso naman natin dyan sa Estados Unidos, dapat I am ready, lalo na't magiging mas mainit dyan kaysa sa normal sa susunod na 3 buwan. Ayon yan sa National Oceanic and Atmospheric Administration. Climate change o pagbabago ng klima ang itinuturong dahilan sa sobrang init at babala pa ng NOAA, posibleng maulit ang heat wave doon. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.